ang importante sa akin dyan ay nakakatulong ako sa production ng bigas. So kahit paano, kahit pa konti-konti lang ang production ko, at least yung pamilya ko hindi na bumibili, then yung sumusobra ay binibigay ko naman sa market. Itong palayan natin na ito, papaps, ang itinanim ko dito ay yung variety ng SL8 hybrid ito mga paps. Pero ang sakit na nakikita ko, madami. Ito hindi gaanong makita kasi. Ito yung sakit niya, madaming itim. So paglabas na ng bunga niya, ganyan no, bagong labas pa lang, maitim-itim na siya. Hindi ko alam kung anong sakit niyan. Nag-i-spray ako dito ng ng para sa dangaw, pero madami pa rin, hindi ko siya mapuksa-puksa. Ito kung makikita niyo yan, dangaw yan. Ayan yan yung mga insekto na kalaban dito. Ayan madami sila. Tapos ang kinalabasan, ito yung baka nasa 30% na yung maitim na bahagi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Sayang ang ganda sana nung ating palay, ang ganda ng bunga. Ayan ang hahaba, pero ang daming sira. Yan may itim ang puno. Dito naman tayo sa ating mumunting palayan para mag-apply ng pesticides. Kasi nakita ko na madami na masyado yung peste dito, yung tinatawag natin na dangaw. Ewan ko kung anong tawag ninyo yung dangaw. Pero yon yung umuutot na mabaho, na medyo mahaba siya, parang may hawig tipaklong. Ang kulay niya yellow-green. So, ang obserbasyon ko, pag naiihian niya yung bagong sibol na bunga ng palay, hindi siya nabubuo, nangingitim siya. Kaya hindi na siya nagkakaroon ng laman, parang namamatay siya. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-spray tayo. Ito, pangalawang beses ko na mag-spray dito sa ating palayan. Kasi hindi ko talaga maapula yung peste. Madami sila parang uyukan ba? Alam niyo yung uyukan, yung mga honeybee. Yun, dami. Dito sa mga pilapil, sa mga tambak-tambak, pag dumaan ka, ang dami nila nagliliparan. Ang remedyo ko ngayon ay mag-i-spray ako ng insecticide. Ang gagamitin ko mga paps, eto. Kasi ito yung available na nabili ko. Solomon. Sana effective para mataboy natin yung mga peste dito sa ating mga palayan. Ang ganda na sana yung ating mga palay dito kasi yung taas niya hanggang dibdib. Pataas siya hanggang dito, tapos mahaba yung pinakabunga niya. Yung nga lang ang naging problema, madaming itim-itim dito sa bunga. Mula dito sa may batok nagsisimula, tapos pataas siya. Tapos dito madaming kalaban mga paps. Ayun nga, sinasabi kong dangaw, stem borer, tapos meron pang black bug. Tapos hindi ko alam kung yung mga paru-paro peste din yan. Madami rin paru-paro dito. Tapos yung mga uod, yung ganito, yung pinagtitikom niya yung dulo ng palay. Tapos pagka binuksan mo siya, meron siyang uod, yan, yung berde. Ayan So ito yung mga peste sa palay na umaatake ngayon sa akin dito. So ina-expect ko sana na maganda yung ani ko, pero dahil nga sa ang dami kong kalaban peste, tapos ang matindi pa dyan yung maya, yung mga ibon na andyan na, nagkukumpulan na sila. Yun, matindi rin yun pagka umatake kasi talagang hindi iniiwang buhay. Hindi iniiwan yung palayan mo hanggat hindi nag-aani ikaw. So ito na nga ang gagawin natin mga paps. Mag-i-spray ako ng pestisidyo para at least kahit papano meron tayong makain. Ang sabi dito mga paps ay ito. Yun.
Basta ang liliit kasi hirap basahin. Susundan ko lang yung direction dito para at least makuha ko yung the best na resulta para sa ating palay. Isa pa sa pinakamahirap na bahagi ng aking pagsaka ay ito yung pag-i-spray ng either pesticide o kaya fungicide. Yan. Mahirap mag-spray talaga lalo pagka ang gamit mo maano-mano. Etong palayan natin, hindi naman natin pinapabayaan. Pero ngayong season, ang dami talagang kalaban. Mula noong itinanim ko ito, 2 beses pa lang umulan ng malakas. Kasi 2 beses nang bumagyo dito. So yun ang unang kalaban, walang irrigation to, sahod ulan. Pagka wala ng bagyo, wala na tayong tubig. So bumibili ako ng tubig, nagwa-water pump ako diyan, naggagasolina ako para lang ma-supplyan ng tubig itong ating palayan. So tuwing papatubig ako, gumagastos ako ng 500 to 600. So every other day, noong talagang walang talagang ulan, every other day nagpapatubig ako, kaya malaki ang gasto sa pagsaka dito. Ganun pa man, maganda naman yung pinakita niya. Kung tingnan natin, ang taas niya hanggang dibdib. O eto siya. Mataas siya, maganda yung pinakita niya, malalaki yung kanyang uhay, mahaba yung kanyang dawa o kaya yung kanyang bunga. Yun nga lang, sa naobserbahan natin, ang dami nga nating kalaban dito. Una, yung panahon. Pangalawa, yun, pagka wala ka nang gagastusin para sa gasolina, pag nagpapatubig ka. Tsaka, yung gastos sa fertilizer. Siyempre, bumibili tayo ng fertilizer kasi hindi man tayo aasa doon sa binibigay ng gobyerno na 2 sako 1 hektarya. So kulang na kulang yon, malaki pa ang kulang nun. Kaya nagagastusan tayo ng malaki sa ganitong mga sakahan. Nag-spray ako dahil nga doon sa insekto, yung tinatawag natin na black bug, stem borer. Ang dami nga stem borer pero wala na, late na, hindi ko na mapapatayan. Ang tinataboy ko na lang ay yung dangaw, yung mabaho na insekto. Pag naihian yung puno ng bunga, wala na, hindi na siya nagiging maganda. Kaya kailangan ko siyang itaboy. Hindi naman sila mamamatay, itataboy natin para at least kahit paano ay gaganda yung ating palay. Hindi ako eksperto dito sa pagsaka, pero ginagawa ko yung the best ko, hindi ko pinapabayaan, at least kahit paano may makain ako. Ngayon yung sobra dito, at least binibenta ko, kahit pa paano may income naman na pumapasok. Then ang importante sa akin dyan ay nakakatulong ako sa production ng bigas. So kahit pa paano, kahit pa konti-konti lang ang production ko, at least yung pamilya ko hindi na bumibili, then yung sumusobra ay binibigay ko naman sa market. So ito mga paps, malapit na tayo mag-ani, 70 days old na to. Kaso nagpahabol ako ng spray. Alam ko medyo late na siya kasi halos lahat lumabas na, siguro mga 10% na lang hindi lumalabas na bunga. Pero nagpahabol ako kasi madami talagang dangaw. Parang uyukan ba, parang yung honeybee na ang dami. Kaya nag-spray tayo. Yung epekto ng stem borer, ito, di ba, namatay na siya. Pagka merong ganito, wag na nating bunutin. Kasi ano, ang dami. Kung susuma ko to, siguro 1% ay gawa ng stem borer. Ito yung sinasabi ko na hindi ko maintindihan kung ano ang sakit nito. Ito oh, kalalabas pa lang nung bunga niya, hindi may nagkakalaman, pero yan oh. Oh, maigit 50% yung itim sa kanya. So madaming ganyan dito oh, sa palayan natin. Kaya nagpapahabol tayo ng spray. Ito, ang daming namatay.
So kung susumahin talaga natin, ito na mawawala sa ating ani, kabawasan sa ating ani. Sabi ko nga, yung stem borer siguro ang madadali niyan 1%. Tapos etong itim na to, hindi ko na alam kung ano to. Siguro 30 to 40% siguro ang nadali niya nito. Masyado nang masakit. Kung ang sakit ng aking palay ay hindi kagagawa ng mga insekto, napapaisip ako, hindi kaya ito ay galing sa mababang quality na binhi?